What's up guys? Nandito na naman si Mr. Bin TV guys. Bago natin pag-uusapan itong mga dating kakampi ni BBM ngayon, mga anti-Marcos na guys. Mga anti-Marcos na mga vloggers. Gumagawa sila ng content. Galit na galit talaga sila sa ating Pangulo guys. So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel natin na Mr. Bin TV, please click subscribe, pakihit na notification bell para lagi kayong updated sa mga topic na katulad nito. Pakishare na rin guys kung nagustuhan nyo itong mga ganitong klaseng content. Bago natin simulan, ang mga vloggers na mga tambaluslos na dating sumusuporta ngayon, dating sumusuporta ng kampanya kay BBM, ngayon galit na galit. Lalong lalo na itong si Maharlika. Galit na galit si Maharlika guys. At saka ito si Attorney Glenchong guys, galit na sila kay BBM. Iwan ko kung bakit pumuputok yung butsi nila sa ating Pangulo guys, at saka sa First Lady. At saka ito si bagong likunan. Dating pro Marcos, ngayon talaga ang content niya puro paninira na sa ating Pangulo guys. Pero hayaan na lang natin sila guys, dahil ilan-ilan lang naman sila. Pagbigyan na lang natin para may content lang sila. Wala naman silang magagawa dyan sa mga paninira nila sa Pangulo, hanggang doon na lang sila. Dahil yun ang kasiyahan nila, manira ng Pangulo, First Lady, buong pamilyang Marcos. Sige, pagpatuloy nyo na lang yan, dahil kung dyan kayo masaya, karapatan nyo yan, dahil nandito nga tayo sa bansa na demokrasya. Kaya bawat isa may karapatan maghayag ng hinanakit o sama ng loob. Pero ang payo ko lang sana sa inyong mga anti-Marcos, huwag nyo naman sanang sobrahan, balabatabain ng Pangulo natin, dahil inaapakan nyo na yung pagkatao ng ating Pangulo. Puro lang kayo nyaw. Hanggang doon na lang kayo sa nyaw. Wala naman kayong magagawa kahit anong sabihin nyo sa ating paninira sa ating Pangulo. Hanggang doon na lang kayo guys, para may content kayo. Marami dyan mga dating supporter ng ating Pangulo guys, ngayon anti-Marcos na. Grabe mga paninira nila sa ating Pangulo. Anong nangyari sa kanila? Baka nagalit dahil hindi pinagbigyan, hindi nilagay sa posisyon, baka nag-request o di kaya nagtampo. Ganun lang yun eh. Tsaka si TP Pinoy, Thinking Pinoy, vlogger, dating sumusuporta kay First Lady Lisa Marcos, ngayon nag-break na daw sila. Yun ang balita guys. Nag-break na daw sila ni First Lady, kasi dating magkasama yun sila eh. Tapos ano pang topic natin ngayon? Tapos lumipat na raw si Thinking Pinoy guys. Argin niya ito sa kay Inday Sara, kay Vice President Inday Sara guys. Doon na raw lumipat si Thinking Pinoy guys. So wala naman tayong magawa dyan, dahil karapatan nila yan maghayag ng kanilang sama ng loob, magbatikos, dahil nandito nga tayo sa demokrasyang bansa. Lahat open, kahit anong gawin nyo, kahit murahin nyo nga yung Pangulo, walang problema, dahil demokrasya nga. Dahil sabihin nyo na pag iniipit naman kayo, kasuhan, sabihin panggigipit, wala, karapatan nyo yan. Pero ang sa akin lang naman guys, opinion ko lang to, wala naman silang magagawa, hanggang doon lang sila. Lalong lalo na ngayon yung mga oposisyon parang nalusaw na, pero ngayon parang nagbabalak yata magbuo ng grupo sa 2028 o 2025 si Little Girl, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo guys. Dahil yung mga nakaraang linggo parang nakipagkita yata si Lenlen doon kay Little Girl, at saka si former President Rodrigo Duterte guys, parang nagbabalak yata na magsanib puwersa para sa 2025 election. Maaga pa guys, pero bulong-bulungan na gagawa sila ng sariling paksyon para labanan yung ating Pangulo. Hindi pa natin confirm kung anong balak talaga ni Little Girl guys. Pero nasa kanila naman yun, dahil karapatan man nila yun. Kahit ang politika kasi guys, naglalaro lang sila guys, nilalaro lang nila yung tao eh. Yung ibang tao naman na kababayan natin, kahit walang nagawa sa bansa, boto pa rin na boto. Kaya walang mangyayari talaga. Hanggang sa dulo ng walang hanggang, yung Pilipinas natin hindi aangat. Dahil nilalaro nila yung batas eh. Nilalaro nila yung tao. Sila na lang.
Sila lang nagpalit-palitan sa pwesto. Kaya yung iba, hindi nakakaupo. Kasi kung sinong kilala, sinong sikat, yun ang mananalo sa eleksyon. Kaya kawawa talaga yung hindi sikat dahil lalo na kung walang pera. Hindi talaga mananalo. Sila marami ng pera. Legendary na sa politika. Siyempre, llamado na sila pagdating sa eleksyon. So, yun lang muna guys ang pag-uusapan natin ngayong araw na to dahil minsan kasi nakakabuisit din itong mga anti-Marcos na dating pro-BBM pero ngayon anti-Marcos na. Ang dami. Ilan-ilan lang naman mga dating pro-Marcos na mga vlogger pero ngayon mga anti-Marcos na. Galit na galit sila guys. Sige, tuloy nyo lang dahil kung kagustuhan nyo, masaya kayo sa ginagawa nyong content, tuloy nyo lang yan. Paninira sa Pangulo para may content lang kayo para dadami yung mga views nyo. Yung sa amin lang naman na pro Marcos, kahit konti lang yung manood, masaya na kami, hindi namin kailangan ng maraming manonood. Ang importante, solid ang suporta namin sa aming Pangulo. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Solid ang suporta sa BBM Sara, walang iwanan. Kahit matapos yung termino nila, support pa rin ako. Kahit anong batikos nila kahit anong batikos ng ibang mga vlogger dyan kung ano-anong pinagsasabi. Yung iba naman mga vlogger, hindi mo malaman kasi parang yung iba, duplikara Kabila, pro o antay, hindi mo malaman Paling-paling talaga kaya hindi natin maiwasan talaga yung mga ganyang klaseng tao. Dahil yung utak, walang digdidad. Kumbaga sa kung saan yung agos, doon sila sumasabay. Pag hindi nila kayang sabayan yung agos, talagang papaling talaga sila. Ganun lang ang buhay natin. Pero sa akin, vlogger ako. Small YouTuber lang ako, pero kahit ganito lang yung YouTube ko, kunti lang nanonood, masaya na ako. Importante, support pa rin tayo sa Pangulo natin guys. Kahit anong paninira nila na yung ibang vlogger din, nagsabi, weak leader. Yung iba, nabudol-budol daw. Yung iba daw, nandaya daw ng charismatic. Ano magsabing daya? Di, may manual yan. Kung may katibayan kayo, di sampahan nyo ng kaso sa korte. Hindi yung nagpapahayag kayo dito sa social media. Kung may mga ebidensya kayo, di magsampa kayo sa kaso. Para sabihin nyo ng daya talaga. Grabe talaga to si Maharlika kung ano-anong pinagsasabi. Ang masasabi ko lang sa iyo, Maharlika, kung nasa ibang bansa ka man, umuwi ka ng Pilipinas. Magsampa ka ng kaso kung may katibayan kaya hindi yung puro yaw-yaw. Wala namang kwenta yung yaw-yaw mo, nasa ibang bansa ka. Umuwi ka dito, patunayan mo sa taong bayan na tama yung sinasabi mo. Tama yung chismis mo. Puro ka chismis Kaya hindi ka papaniwalaan ng ibang tao, ilan lang naniniwala sa'yo. Kahit sabihin natin na marami kang views. Pero yung iba dyan, hindi naman solid na subscriber mo yung nanonood dyan. Pinapanood ka lang sa mga kabulastugang ginagawa mo, paninira sa pamilyang Marcos. Puro ka yaw. Umuwi ka, magsampa ka ng kaso. Hindi yung puro ka bunganga dyan. Kung anong nalalaman mo, ilahad mo dito para malaman ng taong bayan, hindi yung puro ka yaw sa social media. Uwi ka dito sa Pilipinas para pahayag mo yung sama ng loob mo, hindi yung dito ka sa social media nagngawa-ngawa. So hanggang dito na lang muna guys yung natin topic sa YouTube natin dahil gusto kong ibahin ang linya dahil laging reuse content nga ako pero okay lang, hindi naman ako kailangan kasi itong YouTube na to. Parang libangan ko lang dito pero kung medyo magka-apply man tayo ng YPP, di masaya ako. Kahit magkano lang dyan, ang kikitain ko, masaya na ako. Hindi ko naman hinangad na malaking kita dito sa YouTube. Ang importante lang sa akin, libangan ko, masaya ako sa mga ganitong social media. Kahit pa paano, di man tayo sikat katulad ng iba, importante, may sarili rin tayong version dito sa YouTube. So hanggang dito na lang guys, huwag kalimutan lagi mag-subscribe, mag-hit ang notification bell, mag-likes, share para makapanood tong topic natin ngayong araw na to. So hanggang sa muli, mula Luzon, Visayas, Mindanao, shout out to everyone. Shout out din sa ating mga OFW. Maraming salamat sa inyo. Thank you very much to all of you. Bye-bye. Hasta la vista.
Bebe. Boom!